Hindi naman pag matapang yan. Water. Ayan. So, kamusta po ang 3 days? 3 days. Kamusta po? Iba pala kapag yaman. So, ayan. So, sige po. Kamusta po ang mga pangungusap ni Lord sa lambang sarot sa tuya? Si mga pangungusap. Sige po. Doon po kita sa Galatians 2:20 o Galatia 2:20 po. Ay, ano po, please report po pala habang nagdadad kita. So bago po, pagpakalabangga ko po, nagdadaon po ako ang preaching ni Pastora Army kan day 1. Tapos, namulas ako si Katayid ko, biglang nag-amen. Yan. Natanggap ka po ba? Iyon eh. Mamagay akong earphone. Basta nagulat ako, nag-amen siya. So, yan. So, may na-born again sa jeep. So, sige po, sarabay po kita. Galatians 2:20. Sabi po dyan, hindi na ako namubuhay ngayon, kundi, sisay na po? Si Kristo. Iribahan po kita, sisay na po? Kristo. Amen. Na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. So magayunan po yan sa English. Basahon ko po para sa Indo. Pero yun naman po yun ang Tagalog. Sabi po dyan, NLT version po ni, I myself no longer live, but Christ live in me. So I live my life in the earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So magayunan po dyan, ulit po kita. Sisay, ano po, nabubuhay na po. Sisay na po ang nabubuhay sa to? Kristo. Sisay po? Si Kristo. So magayunan po na aldo pong ini talagang i-reflecta. So magayunan po, sige po, bago po magduman sa title, talagang na-receive ko po bago mag-preach pa si Ate RV. Tapos, kasi paulit-ulit po talaga siya sa kuya. Tapos hinabot ko po talaga si Lord. Sabi ko, Lord, iyo po talaga ni. So magayunan po, takada ko na umpidulukan, si Pastora Army, kinonfirm niya po through prayer, na sabi niya po sa prayer niya sa bago na maging confident ako sa tinaong message ni Lord. So naibig po ako na, Lord, salamat, kinakaulay mo talaga ako. Kasi abo ko po manis, abo ko po talagang, gusto ko po talaga mensahe ng Panginoon, bako po ang mensahe ko, bako po ang kaparaanan ko. So magayunan po, at confirm ni Pastora Army. So duman po kita, kuya na yan sa title. Sarabay po kitang basahon po sabi po dyan. Sige po, die to self, live unto God. So sige, may verse po dyan sa basahon po. Sa Matthew 16:24, sabi po dyan, then Jesus said to His disciple, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So may see the hands of disciple po. Sisay po ang mga disciple ni Kristo din. Amen. So kita po ang mga disipulo ni Kristo, kung inaapo, kung gusto ta po talaga makasunod sa iya, ano po ang dapat ang gibuhon? I-deny po ang bako po ang kapwa, bako po ang kataid. I-deny ang bako po ang pananampalataya ta kay Kristo, kundi ang sa diri bako na po kita ang namubuhay sa katawang ini. So magayunan po ining andaw, ining bangging ini. Talagang ano po itong pangungusap ni Lord sa to from day 1, day 2, and day 3. And magayunan ko nga po magabalikan ta. Diba? Bako lang po siya ginibutan nita. Annual, church activity. Pero ginigibot po ni dahil padangat ang bansa ta. Amen? Padangat ang church ta. Ang higit po, padangat ang Panginoong Jesus. So hindi po bunga siya ang satuyang pagmamahal kay Kristo. So sabi po sa bago sa Galatians 2:20, balik po kita ulit duman. Bako na ako nabubuhay. Si Kristo na po. So magayunan po kapag si Kristo na po ang nabubuhay sa to, si mga bagay na pinapagibo ni Kristo sa to, nagiging madali.
ano pa rin po, may, kumbaga, may struggle, pero kung itutuon ta po ang satuyang kaisipan sa tataramon niya, dahil nagiging burden sa to ang pagka-fasting, ang discipleship, ang pagpe-pray and cry out sa nation. Dahil po siya, talagang magayon po kang first day, talagang pinamati po sa to ni Lord ang heart niya sa satuyang bansa. Di ba, nakaipuhan lang ipanalangin ang satuyang bansa. Indakbor ko lang ba ko lang kung ipanalangin, kaipuhan tang ihibi, na nahihiling taman po baga, na grabe po ang nangyayari sa nation. Pero may gayunan din po na naghihiro po ang kagurangnan sa kabila ng mga pride man, sa kabila ng karahasan, sa kabila kung ano pa man na yung data, crime rate, may hiniginigibo po ang kagurangnan, may revival na nangyayari, and may hinahanap po kitang great awakening. Magayon po na sabi po dyan, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, ini po ning hawak ta, na syempre iniingatan ta po, diba? Kasi our body is a temple of the Holy Spirit. Namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos. Sisay po itiyang may pananampalataya kay Kristo. Amen. Ang kagurangnan po nalulugod dyan sa satuyang pananampalataya. Padagos po kita. Dawa po dahil pa nahihiling ang answer prayer, tapadagos po kitang magtiwala. Dawa dahil pa po nahihiling ang pagbabago. Padagos po kitang manalangin, padagos po tang ipag-fast and pray. Ang mga nilalaag sa puso tama. So bago po, feeling ko duman po ito nag-event. Feeling ko lang ipapatayin ko. Kasi duman po na-highlight ito yung pasiring na po kung Kalabanga. Huwag po duman pipreach pa sa our army na ito pong sa nation, kung nahihiling mo ang nangyayari sa bansa, sa pamilya mo, dahil pwedeng ka manalangin and mag-pray. Yun po baga din. Dahil ka pwedeng pag may nahihiling ka, makanggigibuhon, mapetix-petix ka lang, pero okay lang, sige na, di ba? Mayo kita kayanin, pagkamuot talaga sa satuyang bansa, lalo mayo kitang Diyos na binibistado, kasi po ang Diyos, si God po, nilalaag niya po ang puso niya sa mga aki niya. Sabi niya po, mga disciple kita. Amen. Di ba po? Ang puso po ni Jesus, dinadownload niya po sa mga, tinataon niya po yan sa mga disciple niya. Amen. Di ba? Kaya nga niya po, di ba, nagsakat na po si Jesus sa langit, mahihiling mo po na nasa langit na po si Jesus. Grabe pa rin po ang pag-preach kang gospel, and grabe pa rin po ang paglagana, pag-spread kang gospel. Bako po ito yung sandwich spread, gospel spread. So mahihiling ta po to yung si Paul and si Peter, grabe rin po pangangapudan niya sa repentance, grabe po taano po. Kaya po ta mag-repent, kaya po ta po talagang pakulang para sabihin po ni. Kundi kaya po po talagang repentance po, nahiling ko po talaga, pitok do po ni Pastor Arminis ako, napako ka lang basta maibig. Talagang ma-make decision ka na tatalikuran mo yan. Na kung gaano ka naaati sa kasalan kang iba, ikaw muna. Naabot ko na kaya kung gaano kita nandidiri sa ati, nag-grow sa kung ano man yan, may data sa pupo, sa ano arog kayan. Nadaitan, nakakaputan, itong mga bagay na nakakakulog sa Panginoon. Nakita mismo po na nagtutroning negative words sa church. Nakita mismo na nagtutroning negative words sa bansa. Forgive us, Lord. Mahalagahon po, nakita nagpapabago at nagpapasuri sa Panginoon. Minsan data aram. Testimony po baga ni Pastor Army, akala niya po, nagpe-pray siya sa nation, pero di nagbuboto. Pero may nauli siya ni Lord. Kapos po kita. Ako po igot-igot sa family of God. Naniniglect ko na pala ng sa kuyang mama. Tapos po kita kinakaulay. And magayunan po sa pagkakaulay ng Panginoon, bako lang okay, kinaulay ako. Take action ka. Di ba? Sasabihin mo, yung Lord po, bako to yung nadangog ta, iluluwas na sa talong talinga. Kasi bako na po kita nabubuhay sa katawang ini, si Kristo na po. Kung si Kristo na po ang nabubuhay, hayaan ta po na maging hands and feet kita ni Jesus. And hayaan ta po na maging vessel kita, maging daluyang kita ni pagpapala. Bako to yung ikalang na nakareceive ng love ni God, ay ita na i-share. Ang pinaka-purpose po talaga kung ining prayer and fasting ta,
is talagang for us to, talagang mas lalo kitang magrani sa kagurangnan. Bako lang ito yung okay, check, naka-devotion ka na, check, naka-worship ka na. Itong tunay na nagrani ka, tunay na nagluhod ka, and tunay mong naranasan ng heart ni God. Sa bansa, sa church, maging sa personal. Ano man yan, sa pamilya ta. Ano pong kinakry out ta? Diba hinapot po kita kang inot? Ano pong kinakry out ta? Pagkakan. Ano pa itong pizza na ito? Pagkakan. Ano man yan? Mag-repent na po kita. Na kung iyo pa rin po yan ang pagka-cry out ta, baka sabi yung po ni Lord, ay baby, habuta man po magluwas, hindi sa simbahan, ini na gabos po kita, baby. Ginugrum po kita, ini-equip po kita, ini-empower po kita para po maging prepare kita sa pag-abot ni Jesus. Ready po kita. Napapot ko man po yan sa diri ko. Bako lang po kamo. Ready po kita. Na anytime, any hour, mag-abot po si Jesus, ready ka po. Nagibo mo si pinapagibo sa imo ni Jesus. Kasi dito po aram. Yaw na po kita sa last days, last hours. Di ko po aram, mayong date, mayong time. Pero nahihiling naman po baga ang mga signs na maabot na po siya. Grabe na po ang kasamaan. Rampant na ang wickedness. Rampant na ang nag-iiriwal dyan. Dahil na po kita makiiba. O kita pa rin po to yung, sige, naglalay ka sa Pride Month, nag-share ka sa live, Pride Month. Tapos ibang katukduan pa lang, ini-embrace ka. Wake up na, wake up. Sige. At ang Kinakabahan ako, Kuya Renz. Kinakabahan. Masasabi ta po bang niya na Christ lives in me? Yan po yan o, sa Galatians 2:20. Ulit-ulit po dyan talagang pagbukas ko, talagang sabi ko, Lord, kinakulay mo talaga ako kasi mismo bago po ako magtindog po sa atubangan po nindo, kinakulay po at sinubok po ang puso ko ng Panginoon. Hinapot po ako ng Panginoon, nagdi-disciple ka ba? Padangat mo ba talaga ako? Padangat mo ba talaga ang church? Padangat mo ba talaga ang bansa mo? Nag-ibig po ako kasi na-rebuke po ako. Ako po ito yung, iyon nagpipray po kita for the nation, pero bako talaga ito yung, patawarin mo ko, Panginoon, kasi na-neglect ko tong heart mo na pwede ba pala mag-share ng gospel anytime, anywhere? Nadawa po unan sa pamilya, diba? Na-rebuke po ako ng Panginoon. And magayunan po pag nire-rebuke ng Panginoon. Embrace po nindo yan. Dahil po nindo ay nirebuke ako ni God. Ibig sabihin po, padangat kita ng Panginoon. Yan po baga dyan o. Nalalalig po kita kay Jesus, di ba? Na ang Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Sisay po ang makakagibo kayang tao sa tuya. Na kayang ihandog ang buhay niya para sa imo. Mayo pong iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga ni magayon mo pag Christ lives in me. Bako na ako nabubuhay sa katawang ito. Ibig sabihin, bako na ako kay ni. Kaya pag nagpadangat ka, magayon na si Jesus. Ginamit ka ni Jesus para magpadangat awabo mo. Kasi si Lord ang master na. Gusto ta po kapag nag-abot po kita, saro po sa pag-preach ni Ate Arby, ano kung gusto tang madangon? Well done. And good and faithful servant. Bakit naman abot naman po itong madangog na I do not know you. Ay Lord, nag-cast out ako ng demon na. Nagpa-fasting ako, nagtatights ako. Pero ano sabi po ni Lord naman? I do not know you. Abot naman po kayan. Hindi pong fasting date po gibuo na, ay sige, nag-gather kita as one family, corporate prayer. Pero bago po kita mag-pray pa prayer meeting, bago po kita magpa-church, bago ka mag-attend kung ano man, siguraduhin mo na nakaduman ka muna sa imong secret place. Sa imong closet, sa imong harong, kung saan man yan. Inatubang mo muna si Lord. Kasi baka pag hindi mo, may mahiling kang day magano, ang puso mo.
Kasi papahiling at papahiling po ni Lord ang kondisyon kang puso ta. Tinukdo po din yan sa ko. Sabi mo, yes Lord, mapadangat ako. Tawang ka ni Lord na, di ka mapadangat. Sa hiling mo lang. Sa hiling mo lang. Pero padangat ka pala. Anong response mo? Ay Lord, I love you Lord. Tapos nag-ano ka, tapat ka sa tights mo. Tights ka. Eh mas may nahiling ka sa atubangan mo pa mismo na ito ang mas pinagpala. Nagkabog si dibdib mo. Sabihin mo kay Lord, Lord, tapat mo pag ako sa tights. Sabi mo, pinagpala mo ako dahil. May inggit pa lang sa dibdib mo. Ikaw aram, di ba? May dugubog pa lang. Di ba? Mapapayes Lord, yes Lord ka pa. Christ lives in me pa. O si self na. Fasting ka, magmao, nakaano ka talaga, nakaset ka. Ma-devotion ka, ma-water, ano ka lang. Eh biglang magulo ang surrounding mo. Paano ka kaya? Si self o Christ lives in me? Anong gigibuhon ta? Nasusubok po kita sa mga bagay na nadadamog ta. Eh mas nasusubok po kita sa tinataranta. Susubukon at susubukon po kita ng Panginoon. Yes, Lord, magiging tapat po ako sa imo. Malingkod po ako sa imo. Buong kusog, buong isip, buong puso. Paano pag makulog ang payo mo? Hinahalat ka sa outreach. Madali man ang bago mag-text, Tarmi, makulog po ang payo ko. Eh, nag-commit ka kay Lord. Bako man sa tao. Oh, Christ lives in me pa ba? Nasusubok po kita. Gabos po kita. Pero mahalagahon po sa pagpa-fasting. Maugma po sa pagpa-fasting kasi kapag nagpa-fast ka, mas activated ang senses mo. Mas si Lord ang nagbubuhay. Kaya I encourage you, 1 week ng fasting na. Maging lifestyle na po. Ano po? Ang pinaka-purpose po kayo is talaga mas mabuhay si Kristo. Amen. Sa buhay ta. Magadan, ining flesh ta. Kung ano pa man dahil ta pang pinapakrucify sa cross, idulog ta na po niyan. Ang puso ta, ang bulsa ta, ano pa man yan. Gabos po. Idulog ta at ipagkatiwala ta po sa cross. Kapag po ina-acknowledge ta na Christ lives in me, ina-acknowledge ta po na kaibuhan ta ang banal na spirito. Sa gabos na area kang buhay ta. Kasi po, mayo pong ibang matabang sa to, kundi ang banal na spirito. Saro po sa mga prayer meeting, tig-highlight ko po talaga to. Notes po talaga to ni Ching, pero nangusap po to sa picture ko po. Sabi po ni Pastor Army, ang pinakamahalaga na imimit mo is ang banal na spirito. Amen. Yun po baga din, kadakol ka pong, ma-enroll ako, maarog ako, ano pa man yan pong kaabalahan. Pero bago pa man po kita mag-abot digdi, bago pa man kita mag-teripon, imit mo na po ang banal na spirito. Iyo po ang matabang sa to, sa gabos na area kang buhay ta. Ang Panginoong Diyos po, tatabangan po kita kapag kita tunay na nagdulok sa iya na Lord, kay puhan ko po nitabang, na Lord, kay puhan ta ka po, all the more. Pero yan lang po, kung dahil ta po nahihilig sa sadirita na kay puhan ta ang Diyos, magpasuri po kita. Kasi baka sinasabi ta na kaya ta na mayo ang Diyos. Pero sinabi niya po yan, apart from me, mayo po kitang magigilibo. Hiwalay sa Diyos, mayo po kitang magigilibo. So magayunan po na kita, mas lalo po kitang magrani, mas lalo ta pong i-desire sa buhay ta na Lord, kaipuhan ta ka, na Lord, ika lang po ang maghari sa buhay ko, bako po ang puso ko, bako ang isip ko, bako si self, kundi si Jesus po, si Kristo na nabuhay after 3 days, nag-resurrect. Sige po, duman po kita sa Psalm 69:10 po. Iwanan mo ko, Lord. Pupuan pa lang. Sige po. Introduction. Woo!
Thank you, Jesus. Sige po. Ini po, si Aaron David po. Sabi dyan, nagpapakumbaba akong nag-aayuno at ako'y hinamak ng maraming tao. Sige po, hanggang 13 po yan. Ang suot kong damit ng aking panluksa ay pinagtatawanan, hinamak na lubha. Sa mga lansangan, ako ang usap-usapan, ang awit ng lasing, aking pagkuyang. Sige po. Ngunit sa ganang akin ako'y dadalangin sa iyo. O Yahweh, sana'y iyong dinggin ang sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Hindi po sa English. Hindi po. Hindi po. Sige pa naman po kita sa verse 13. But I keep right on praying to you, Lord, hoping in this time you will show me favor in unfailing love, O God. Answer my prayer and your sure salvation. So, sure salvation po sa LRT version. So, magayon po dyan, naalala ko din po dyan na ito yung may nagtutuya-tuya. Tuya. Ano po, bilang pong aki ni Diyos, and lingkod ng kagurangnan, dahil na po kita makiayon sa mga, ay, nag-aarano yan, nagpaparasting yan, ano yan, di ba? Magtuya-tuya or mag-curse sa tuyang kapwa, di ba? Kasi mahalagahon po, naaramta po, itong ginigibota, and purpose mo kung ano mo ginigibot pagpa-fasting and pagpipray. Mahalagahon po, naaramta po sa buhay ta. Nakita po nag-desisyon, mag-pray and fasting ako. Kasi may hiling mo man po, grabe po talaga ang laban. Kapag ma-decide ka ma-pray and fasting, yaon po talaga ang distraction, yaon po dyan maanggutan kita, yaon po ito yung pong time na talagang si mama, talagang kung sa in prayer and fast, kasigin pabakal ka kanon. O sige, mabakal ako itong, ay, napapabakal man po siya, pero what I mean is talaga ang pinapabakal niya itong masisiram, na aram niyang sunok po man din. Tapos sasabihin pa ako, oh, pag di ka nagkakan, makulong ang payo mo. Pero na sobrang blessed po ako sa kuyang mama, na sobrang supportive po siya. Ganyan. Sabi niya po kaya, araw na pala ng prayer, fasting, pag-Huwebes. Nagalas ako, sabi niya po. Ayun, nagdadangog siya. Salamat po sa inyo. Sabi niya, bako man bagang prayer, fasting ngunyan, dermis bagang ngunyan. Sabi ko, ay pa naman ako, may fasting. Yan. So nagalas po ako. So sobrang nabe-bless po ako kay mama na gusto niya pong magpara-church. So, maugmahon po na talagang kapag ang ginigibot na po is para sa kagurangan, mahihiling mo po, everything will added unto you. Talagang pag ininot na po ang Panginoon, ininot mo talaga siya, talagang tunay mo talagang ininot siya, gabos na bagay. Maarabutan na lang po. Kasi po, ang ginigibot na po is for eternity. Ngayon po, matarabangan po kitang pananalangin ta, kinry out na po sa tuyang bansa, dagos po, dahil lang po natatapos igdi. Nag-cry out for revival kita sa church, dahil lang po natatapos igdi, dawa, nasa harong ka, nasa eskwelahan ka, kaya po yan. Talagang na-capture mo, talagang iyo pa lang itong gustong sabihin. Ni Ate Ermi, ni Pastor Ermi, ni Ate Ermi, iyo pa lang ito. Kang nasa namin po ko, nasa jeep, ay tricycle. Doon ko na unawaan na iyo pala na talagang ang revival, papoon sa ino. Talagang di sige po. Talagang may marang katain. Mula bumbun hanggang panaga, talagang po. Talagang nilaban ko in prayer, yan kasi nahihiling ko po pag abot sa plaza. Kung gano'n naman tiripon ko, baka man siya pong official, pero may po sila, may fan run na pero nagjaraging po sila. Iyo pala na to. Kaya pa nakanaulay ako ni Lord. Itong mga pride month, nag-iribahan sila para mag-fun run. So kita man po, maging masigasig, mag-iribahan po kita sa panamay. Nangyayari, sabayan tayong prayers. Dahil man kita ma-fun run for the sake na kundi panalangin po kita. Kung anong nangihiling ta po, share po baga ni Ate Arvin, kung ano pong nangyayari in the physical, hindi, nangyayari, kung ano nangyayari po in spiritual, nangyayari po sa physical.
So mahihiling ta po, ilaban ta po. Ilaban ta sa panalangin. Iluhod ta sa panalangin, lalo ko po, yaon po kita sa prayer fasting mood. Talaga mahihiling ta po na si Lord po ang nagdadangog kang panalangin ta. And magayon po kapag nakakapag-pray and fast ka, talaga mas madadangog po itong need. Kang certain tao, certain lugar, talagang mas maano pa to po itong mas matutumbok mo po. So magayonon din po ako niya na banggi na kinaulay po ako ng Panginoon kasi saro po talaga sa pinagpipray ko. I-share ko na po sa inyo katama ng bagoon po ang puso ko. Talagang nagpipray po ako sa Panginoon, Lord, abo ko po na mamisled, abo ko po na nagtitindog lang ako dahil natindog lang ako hindi. Or nagsiserve ako dahil maserve lang ako, abo ko pong araw kaya. Gusto ko po talaga itong ginigibo ko is out of love. And gusto ko po talaga ito yung pumapadangat ako talagang genuine, halit sa Panginoon. Kasi pinadangat na lang din po ako receiver lang din po ako ang habag at grasya niya. Nakatanggap lang din po ako ng habag niya at pagmamahal niya. Tapos po, nagpipray po ako kaya. Nilid niya po ako duman sa Matthew 16. Naman po sa die to yourself. Na gusto mong makasunod sa ko, deny yourself. Sa ibang version po, shoulder your cross. Sabi ko, paano man yan, Lord? I-shoulder ko ang cross. Magabaton po baga. Pero yun po pala niya na pangangapudan sa to. And bako lang po siya once, twice, sinabi po take up your cross. Daily. So, roal daw po palang kipuntang idinayang sa tuyang mga sadiri. Kaya pumunta po talaga pala na, Lord, ikaw po ang masunod. Bako po ako. Ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari, bako po ako. So kapag kita po, kinaunay po ni Lord ko niya, na gusto ko po talaga makasunod sa iya, sundan mo po siya. Sundan mo po siya. Kasi po kapag daita po siya sinunod, malinaw po disobedience yan. Sisay po ang master. Si Seth o si Jesus? Kadakol pa po ako, kadakol pa po. Tinukdoan niya po ako kung paano magpadangat at hindi mo ng tao na kung paano niya pinatangat. Dahil po madali. Dahil po madali. Pero kapag hiniling ko po itong mga bagay na ginibo ni Jesus sa kuya at kung paano niya po ko pinadangat, mas napapadali. Dahil po sa tabang kabanal na spirito. Kasi habok ko po na ma-disqualify. Pero habok ko po na tinatarap ko po na hindi ko man magigibo. Sa Ate Gino, love God and make disciple. Nangatong na si Lord, tinutok ko sa akin. Love the Lord your God. Di ba? With all your heart, mind, and soul. Di ba? Pero di ko po magpadangat. Tano po, mas nangibabaw to yung kulog. Mas nangibabaw to yung mga bagay na mas naiisip ko nagnagibok at sa kuya kang certain tao. Pero mas pinahiling pa lalo sa ko ng Panginoon ang puso ko. Kipungan mo bagang magpatawad, aki ko. Kaya magayonan po na mag-fast kita pero mas nahihiling na po ang kondisyon kang puso ta. Garo po siya sa remain. And sana po, and I pray po, gabos po kita. Kapag inatubang mo si Lord, make sure po na maayos ang puso mo sa pagsunod. Na bako to yung kukontrahon mo, ay Lord, ini po baga ang ginibo ko sa taong yan, taano araw kayo ni. Palinaw na sinabi ni Lord, padangatan mo. Dinuman niya po ako kay Peter kung talagang sabi ko yun po, Lord. Tapos kinaulay pa po ako ang certain tao. Talagang sabi ko, sige po, Lord, tabangan mo po ako. Madali po bagang sabihin na iyo po, nagsusunod ako. Paano po pag tinara kita ni Lord sa sitwasyon na yan? Tabangan po kita kapos na makasunod sa nais niya. Dahil na nagfa-fasting lang kita o ano po. Kasi Christ lives in me. Mahiling magayon po baga sa mga big preach ni Pastora Arby at Arby. Na may hiling po kan luwas na kita nagkakasararo, kita po nagpapadarangat ang tunay. May hiling po ninda, doon man sila mamumove. Bakong kita po mismo hindi. Siriblagan. May malungas. Iribahan po kita. Iribahan po kita. Ini-encourage po kita hindi perme na mag-iribahan.
Diba? Magingani po siya pagkukommunion. Tinutugdo po sa to na magkarakaning sarabay. Mayong naiinom, mayong nahuli. Dahil po, ang gusto ko na pong sabihin na iribahan po kita. Iribahan po kita. Maaari pong iba-iba pong harong ang kinadakulaan ta, iba-ibang kultura ang pinagkadakulaan ta, pero may sarong ano po kita hindi. Dahil po sa dugo ni Kristo, naging magturugang po kita. So magkaurunawaan po kita, magpadarangatan po kita. Hindi ko po magpadarangatan po kita. Magayon po baga na nahihilin po ka naman sa ron na pagsusuporta po si Pastor Army. Pastor, bagal ka na. Magayon naman po baga na sa sarong gawain, nahihiling po na nagtatarabangan kita po. Kasi for unity po, iyan po may hiling kang luwas na may hiling. Ay, nagkakasararo dyan. Anong ugwa dyan kung ano nagkakasararo? Bunga po yan, nakagkitan. May Kristo sa puso. Kasi kung tunay na may Kristo kita sa puso, dito po, paparabilang mo ng mga salakan ng bangsaro. Dito po, ikaw nagpasting ka, ako iyo. Ako nag 3 days, ika. Kumarag ka yan. Bantayan ta po mga puso ta na bako kita naglalakaw sa yabang. Kasi kung mayabang kita sa puso ta, help us, Lord. Kasi naligtas po kita dahil sa habag at grasya ng Panginoon. Sinabi po ba dyan that no one can boast. Ay ako, born again ako. Halat lang po. Tunay ba talaga? Kasi baka sa labit talang pig-worship si Lord ba yung sa mga gibota. Kaya bantayan ta mo mga puso tangon nga na ito yung kung iniginibot ta po talaga with all our hearts. Buong puso ta po talaga ng ginibot ni pa po lang kung sabi ni Pastor or ano po. Mahalagawan mo po, nag-a-abide kita. Pero, halat lang. Sabi po naman, make a goal na makakunik ka sa Panginoon. Write down a goal. Anong goal mo sa prayer and fasting na di ba kurang kitang maagad kundi, Lord, bagoon mo ang puso ko. Lord, katagpuan mo ako. Search my heart, O God. Kasi kung dahil, sisay pa masulit sa to ang mundo. Kaya mahalagahon po, niyaon sa itong banal na spirito, at mahalagahon din po, na nag-a-abide kita kay Kristo ba po itong mga sadirita. Kasi kung mga sadirita lang po, may tendency na iyo. Sinabi ni Lord, magpadangat ka. Sasabihin mo, iyo Lord, nagpapadangat man ako, tunay ba? O sabi ni Lord, i-worship mo ako. Worship ka. Maaaring natataas mo ang kamot mo. Maaaring nakapag-worship ka. Pero wait lang, tunay ba talaga sa tuyang pagsamba? Gusto lang po sabihin ng Panginoon ngunyan, mamuhay kita sa iya. Maganda na kita. Ining hawak ng ining hawak ng makarnan, ining isip ka na may datang iniisip, iparenyuta na sa tataramo niya. Kasi ang salita lang ng Panginoon ang makakapag-linig sa to. Anong ito magday magkakasala? Itago tamo sa tataramo ni Lord sa puso ta. Sabi ko ba kaya ni David? Na itago ta ang mga tataramo niya sa puso ta. Para dahil po kita magkasala. Maiwasan ta kung dahil magkasala. Ang prayer and fasting po, saro po sa mga may itatabang po sa tuya. Is itong ititem ka ng demonyo na magkasala ka. Pero, di ka mismo madesisyon dahil. Tabangan kita ng Panginoon. Bako lang po sa kakanon. Kung nalampasan mo sa kakanon, praise God. Sa tentasyon na totoo, be bold, kapatid. Na I say no to that sin. Sin no more. Talikuran mo yan. Diba? Dahil mo kawat-kawatan. Sinabi mo bagay din na stop playing church. Diba? Dahil kita ito-tolerate, hindi kang gibot ang sala. Kung ano ka man yung tago-tago, tayo expose kita ng Panginoon. Tama na po.
Hindi po ang time na kung saan dapat namumuhay kita kay Kristo and piniprepare ta po ang sa diri ta na mamaiwasan ang ito yung blameless pride. Magpalilig po kita sa iya daily, everyday. Kung ano man, Lord, ang nahihiling mong kaatian sa ko, may dadang nag-iibong kong, Lord, tulos, mag-repent ka tulos kasi si Lord ay kay tataboy. Ay, dahil man ako nahihiling na tayo, matago ko pa. Maaaring mataguan mo ang tao. Mataguan mo ang discipler mo, ang pastor mo, pero ang Panginoon ay hihiling kita. Barang-barang po kita hindi. Ako nga di po. Sa biyaya po ng Panginoon, salamat po sa pagkakataon na makapag-share sa Indo. Naglilingkod po sa iya. Pero kinaulay po ako ng Panginoon. Die to yourself. Magpadagat ka. Maaari po sa Indo, simple lang yan. Pero po sa kuya, napakadakol ang bagay po yan. Kasi po gusto ko po talaga makasunod sa nais niya. Gusto ko po magpadangat araw ng Panginoon. Gusto ko po maging daluyan ng pagmamahal niya sa ibang tao. At gusto ko po talaga makakapag. Pagkulang dahil na sinabi na vision sa church love God and make disciples, kundi habang ko po na mawala tigdi. Binag-uuro dahil sa discipleship ko, pre-3 ba yung ako mawalan po, help us God. Ako ko po talaga maibig po ko sa Panginoon na nagtitindog kay Jay, nawalat pa rin si Ate Jay. Abot na po kayan, paano po mawawalat sa river of God, so tarabangan po kita. Tarabangan po kita na mamuhay si Kristo sa tuya. Maging prepare po kita na dahil kita tituto po ba ganyan, Arvin, na don't settle for less. Halatun mo tuyo itong banquet ng Panginoon. Itong banquet niya kung saan ito ang hinanda sa imo. Bakuto yung nagko-compromise kita sa sala. Bakuto yung pipapara. Okay lang yan, friends lang kami. Okay lang yan. Pagsala-sala. Okay lang daw niyo. Ano ko na lang po siya, patanggap ko na lang po kay Kristo. Pasala nga ni, sinabi nun at be equally you. Na sinabi ng Panginoon, pag pinataka niya, magnalangin ka. Itong ka pa po, Lord. Piniprepare kita. Maabot na po si Jesus. Pero bisis na po na dawag ni, sinabi, cry out. Bako lang kitang maibi dahil nag-iiribi anak kataid mo. Kundi may deep need ang satuyang bansa. May pangangay po na satuyang bansa. Gusto na pong mahiling ang henerasyon na niyo na talagang pasama. Pahubin na mo baga ang nagko-commit to crime. No dati talagang 18 up. Ngunyan talagang 18 below. Habot-habot ka yan. So ano pong gigipuhunta? Let's win the campus. Let's disciple kids. Diba? Panalangin tapusin dahil ilangan tapusin na sa panalangin tayo po. Kumayo po. Pero okay lang sa inyo yan dahil po. Tarabangan po kita ngunyan yung time na kung saan mag-iribahan po kita. Talagang Lord, ilalaban ko sa tuyang bansa sa panalangin. Ilalaban ko sa kuyang church sa panalangin. At ilalaban ko ang pamilya ko sa panalangin. Iluhod mo, kapatid. Kasi pinatagumpayan na kita ni Kristo. Napagtagumpayan niya na niya ang kaipuan talang lumuhod, manalangin, talagang sumunod sa iya. Talagang, Lord, ikaw po talaga ang mabuhay sa kuya bako po. Ano pa man. Kasi kapag hinayaan ta po, na nalaugan ang puso ta, na pumaindata, ng pride, anger, tampo. Minsan nagpupuon lang yan sa tampo eh. Dahil ako tinaawan ni Pastor Arnold tubig. Alatarog lang tayan. Hanggang sa dakula na ng dakula, kapatid, magpaayos na po kita ng puso. Kung iyo pa rin yan ang issue ka sa pusa, sa panahon mo niyan, mag-repent na po talaga kita. Kasi ini ang panahon na magseryoso kita. Ini itong panahon na talagang seryoso. Itong relationship ta sa Panginoon. Tinubos ka na. Ang nagtubos sa imo, Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, seated on the throne. So dahil na kita, ayaan ta na itong isip na pag-unta ng pag-iisip ta, let's transform. Kaisipan ta. Nandain naman ako padangat.
kapatid, ang nagpadangat sa imo nagadan mismo sa krus. Inalay niya ang buhay sa imo. Ako dayo ko tinakuan araw kay ni buhay ang tinao sa imo. Kapag naging confident ka duman sa love na tinao ni Lord, dai ka ma-settle for less, dai ka matampong araw yan kasi confident ka eh, panatag ka eh, na may Diyos na buhay na nagpapadangat sa imo. Iba